A day in my life as a businesswoman. For today's video, samahan niyo ako sa aming morning routine ng aking toddler, Ramona. And yes, sobrang dami na pong pagbabago sa aming morning routine kasi dati talagang 7 AM pa lang gising na kami, pero ngayon, ate, alas 10 na ng umaga, talagang kakagising lang ng mga tao na yan. And to be honest guys, hindi talaga ako yung traditional parent na 7 AM gumigising, tapos magpapaaraw, tapos ganito, ganyan, marami nang nagagawa. Kasi unang-una sa lahat, ang trabaho ko po is hapon until gabi. So, sa mga nagtatanong guys, I owned a clothing shop sa TikTok. So, ang pangalan po ng ating shop is Serenity Clothing Shop. And yung live namin is usually nag-i-start ng 6 PM until maggabi. So, syempre, pagod-pagod si Mima nyo, gabi na makakatulog, and usually, ang me time ko is around 3 AM onward. So, talagang tanghali na ako nagigising kasama ang aking toddler na si Mona. But then again, your child, your rules. So, kanya-kanya naman tayo ng mga rules, mommy. So, ganito yung rule ko sa baby ko, and ganyan yung rule mo sa baby mo. So, ayun, goods. And naniniwala ba kayo na ang body clock ng baby nyo is talagang sumusunod sa inyo kung ano yung body clock nyo? Talagang proven and tested ko yan. Kung anong oras ako magigising, ganong oras din nagigising si Ramona. And syempre, nasanay na din kami na before 2 PM is matapos namin lahat ng mga kailangan gawin kasi maglanap si Ramona ng 2 PM and then sasabay ako and then work na ng around 6 PM onwards. Kaya sa mga bagong panganak dyan, especially sa mga may sanggol pa, wag yung masyadong sagarin yung katawan nyo kasi iba talaga kapag nabinat ang isang mommy. Ayan, so walang ibang mag-aalaga sa anak mo kundi ikaw lang, especially kapag nakabukod kayo. So parang 'di ba sobrang hirap, doble ang hirap. So mabalik tayo sa video. So nakikita nyo umiinom ako ng buko juice dahil feeling ko meron akong UTI. Although hindi pa ako nakapagpa-check up, pero kapag iso-search mo yung mga symptoms ng UTI, parang halos lahat ate meron ako. Kaya inaagapan na ni daddy, sabi niya every morning pagkagising kailangan kong uminom ng buko juice para kahit papano makatulong siya na mawala yung sakit na nararamdaman ko every time na iihi ako. Yes po, may burning sensation kapag umiihi ako. So feeling ko meron akong UTI. Feeling ko lang naman yun, pero syempre if ever naman wala, edi goods, diba? Pero kahit papano, kailangan ko pa rin talagang uminom ng buko juice para ma-prevent natin yung mga kailangang ma-prevent. And ayan, nagluluto na si daddy. So ang uulamin namin for today is adobong baboy na may patatas. Ayan. So, usually, ang ina-adobo namin is chicken, but ayaw na kasi ni daddy ng chicken kasi sabi niya baka lumipad na kami anytime, anywhere. Kaya sabi niya, mag-pork naman kami kasi kailan pa ba yung huling pork natin? Hindi na malaman ng mga tao. And sa pamilyang ito, ang nagluluto talaga is si daddy. Hindi talaga ako nagluluto, hindi talaga ako marunong. Actually, marunong naman ako, pero may mga weird kasi ako nilalagay sa pagkain na hindi dapat. Kaya sabi ni daddy, tumabi ka, ako na. Lumayo ka sa kitchen, ako na. Okay, fine. Ewan ko ba guys, kapag nagluluto ako, kapag meron akong maisipan na mailagay, kahit hindi naman talaga siya nilalagay sa gantong klase ng putahe, ilalagay ko talaga siya kasi feeling ko masarap. After nyan, kumain na si Ramona ng fruit and first time niya lang matatry ang watermelon. Alam nyo ba, sobrang pihikan ng batang to sa pagkain before kasi ang vitamins niya is selene plus tiki-tiki. Pero meron ako na-discover na isang vitamins, ito yung B-Well-C, and this is not sponsored guys. Ako mismo yung nakadiscover sa kanya. Tinry ko lang naman kasi ang dami mga positive feedbacks na nakakataba siya ng baby, nakakagana kumain. So ako naman, syempre, mommy, let's try kasi baka mamaya mag-work siya kay Ramona. And nakakatuwa kasi after dumating nung vitamins na yun, parang mga 3 days after, naging magana si Ramona. Tapos, ang dami niya nang kinakain. Minuto meron siyang nginunguya hanggang sa, syempre, nagigain siya ng weight. And sobrang happy ako. Kasi nakahanap ako ng vitamins for her. And nakakatuwa kapag, syempre, yung anak nyo nakikita nyo kumakain ng marami, malusog, masigla. Yung kahit sobrang kulit nila, basta wala lang silang sakit, okay na tayo doon. Kaya mami, try nyo rin kung naghahanap kayo ng mga vitamins, try nyo yung B-Well-C. Proven and tested ko siya. But then again, iba-iba po ang effect
kada bata. So, kung nag-effect siya kay Ramona, so, baka hindi umeffect sa inyo. So, try and try lang naman mga sis. And, ayan, almost done na yung niluluto ni Daddy. Pinapakuluan niya na lang, and then after, isasalang na din yung ating patatas. And natapos na din palang ipainit itong tuna pie na ginawa namin yesterday. And grabe, sobrang sarap. And samahan mo pa ng Netflix, diba? Ginawa namin yan yesterday kasi nagka-crave ako sa tuna pie ng Jollibee. And usually talaga, ang binibili ko sa mix and match ng Jollibee is yung tuna pie tapos yung another side dish. So sabi ko kay Daddy, let's try tuna pie, OMG. And I think this is my new favorite. Samahan mo pa ng K-drama tapos isang aso na nag-aabang sa mga tira-tira mo. Ikaw talaga, Yue, pasaway ka. Fast forward, guys. Nakaligo na kami ni Ramona and hindi talaga ako nagbabasa ng buhok. Parang twice a week or thrice a week lang ako nagbabasa ng buhok kasi nakakulay po tayo and mabilis mag-dry yung hair ko. And minsan talaga tinatama din ako. Ang dami ko lang sinasabi. Pero ayun, nag-i-skincare na pala ako. Yung ginamit kong serum here is from Honest Glow. And then after nyan, nag-alcohol lang ako kasi medyo malagkit siya sa hands. And, syempre, hindi natin malilimutan maglagay ng lip oil dahil nagbabatak-batak na naman yung lips ko kasi napapadalas na naman yung gamit ko ng mga lip tints. Nag-check na din pala ako ng mga files na kailangan nating asikasuhin kasi malapit na po yung filing ng ating second quarter. And yes, we are now BIR and DTI registered kaya hanggat maaari, hindi tayo pwedeng madelay or malate sa filing. Kasi totoo na mas malaki pa ang penalty kaysa sa tax na babayaran mo. And sa mga ganitong pagkakataon, nare-realize ko kung gaano ako ka-bless. Kahit nasa bahay lang ako, kumikita ako, 4 hours work lang, hands-on pa kay Ramona, ano pa bang mahihiling natin, 'di ba? Kaya sa mga mommies dyan na gusto rin kumita and mag-start na negosyo nila, go! The best way to start is to start nga, ika nga nila. After that, syempre, ang taong medyo parang may UTI is magkakape pa rin talaga. Ako na talaga. Sino pa ang relate dito yung hindi makakagawa ng trabaho kapag hindi nakainom ng kape? Taas ang kamay. Ako na po mauuna. Ala, minsan nga merong isang araw na puro lang ako kape, nakakatatlo ata ako. Kasi, ewan ko ba, parang nakaka-relax kasi kapag umiinom ka ng kape. Ala, bakit ka naman nagdadahilan dyan? Bakla, adik ka na, adik. Uy, hindi. Ito lang talaga yung way ko para matapos yung mga gawain ko. Kasi kahit naman nung dalaga pa ako, ang hilig-hilig ko na talaga sa kape. And gusto ko, meron akong laging kasamang kape kapag meron akong ginagawa. And usually, yung kape ko, minsan, tinitimpla ko yan ng 10 a.m. Tapos, ate, hapon na hindi pa rin siya ubos. Ganun, ate. Kahit nga sa milk tea, kunyari bumili ako ng milk tea, umaga ko siya binili. Hala, hapon na hindi pa rin siya ubos. Bakla, ganun katipid ang taong ito. Hindi ko nga malaman bakit ganun ako uminom. Siguro, parang tinitreasure ko every higop. Ala! And bago mag-nap si Ramona, ayan, kumain na muna ako ng watermelon and nanood syempre ng ating favorite na K-drama series. Waiting na lang din pala ako niyan sa ating order ng bulto kasi later meron kaming sorting. Ayan, so maya-maya lamang is darating na din yung ating bill. And ayan na, dumating na si Kuya. Hi, Kuya! And dito na po natatapos yung ating morning routine kasi later, after ng nap ni Mona, is working routine naman ng taong ito. Hala, ayun lang. Thank you so much for watching.